Po muna natin ang Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil patuloy na ang buhay at kalakasan na pinagkalob niya sa aking asawa. Doon nga po sa nangyari sa asawa ko, nagluto po siya ng sinigang na bangos. Kasi nag-request po ako ng sinigang. Yun po kasi bawal sa kanya kasi acid reflux po yun sa kanya. Yung acidic po siya. Bawal po sa kanya ang maasim, kape, at saka po yung soft drinks. Siya naman po, paghapon po, dahil meron po siyang batang, parang kumbaga ginawa niyang anak-anakan po, yung lagi niyang kasama si Rainier. Paghapon po, pupunta siya sa amin, magkakape po, sabi, "Sir, kape tayo." Siya naman po, bili ng kopi ko blanca. Sabi ko, "Bawal sa iyo yan." Hindi naman po niya yung nararamdaman, pero nung Martes po, ng gabi, ayun nga po, talaga pong pagkakain po namin, sumakit na po ang kanyang sikmura. Hindi po niya maintindihan ang kanyang pakiramdam. Nakadalawang kain pa po siya. Sabi ko, "Okay ng kain mo." Sabi po niya, hindi. Masarap daw ang luto niya. Ayun nga po, sabi ko sa kanya, pinapakiramdaman po niya ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang katawan, pasok po siya sa kwarto, labas, pasok, tas duduwal-duwal na po. Tas hanggang hating gabi po, hindi po siya matulog. Tas nag-pray po kami. Kasama po namin ang aming mga anak. Sabi namin, kinausap po niya. Sabi niya, kung tayo may mga kasalanan, aminin natin, hingin natin ng tawad. At ayun po, nagbasa po kami ng Bible. Tapos nanalangin, kinanuan po, natulog po siya sa kwarto. Tapos kinaumagahan po, nawala po uli ang kanyang acid na kanyang nararamdaman. Pumasok po siya sa school. Hindi po kasi siya maka-absent kasi meron pong intern at saka nag-i-immersion sa kanyang room. Tapos pag uwi po siya sa amin. Tapos si Rainier po, wala pong pasok. Sabi ko, "Tingnan mo nga ang Daddy Josue mo." Sabi kong ganyan. Sabi, okay lang daw yun. Tapos ayun, pinuntahan po, pumunta rin po pala doon ng tatay boss. Tapos pag daw po, niyaya po daw ng tatay boss, "Tara na ba?" Sabi, "Hindi." Biglang bangon daw po at balik po ulit sa school. Tapos ayun po, tapos kinagabihan na naman po, sabi ko, konti lang po ang kainin. Ay itlog na nilaga na lang po ang naiulam. Tapos ayun po. Tapos nung Miyerkules naman po, kumain po kami ng tanghali sa school. Sabi po niya, okay na daw po siya. Tapos kinaanuan po, sabi niya, para na naman daw sinisikmura siya. May program po sa school. Siya po yung ng nut po ata ang kanyang ipe-present po. Tapos ginahaponan po, sabi po niya, hindi na daw po talaga niya kaya. Kaya punta po kami sa bayan. Nagpatid po kami sa kuya ko. Tapos ayun, pumunta po kami kay Mauhay, sarado naman po. Tapos sabi ko po sa kanya, tsaka ng itay, diretso na po sa Margarito. Ayaw po talaga niya. Tapos sabi niya kay Alvarez po. Punta po kami kay Alvarez. Tapos kinaanuan po. Ayun po, doon na po kami dumiretso sa bahay po ng mga Nanay Uray. Dahil sabi po ng Nanay Uray, wag na daw po umuwi. Tapos umattend po sila ng Bible study. Nung po kami naroon, okay na po siya. Tapos kinaanuan, susuka-suka na naman po. Si Kuya Angel naman po, tinawag po ako, sabi, "Sel, tanong mo kung pupunta saan." Margarito, ayaw po talaga ni Josue. Tapos ayun, nagpa-pray na po siya.
kina Kuya Angel, kay John Mark, tsaka po kay Ajoy. Tas ako naman po pipisil-pisil sa kanyang mga kamay at paa. Tas natulog po siya, tas nagising po ng mga 11 po ata o 10:30 po ata yun. Tas kumbaga po inintay lang po niya Nanay Uray. Ayaw po kasi niya magsalita sa akin kung anong nararamdaman niya. Siguro po, sabi ko, ba't pag ako ang kasama mo, ayaw mo sabihin ang nararamdaman mo? Tapos ayun, sa Nanay Uray lang po siya na hindi na po daw niya kaya. Kaya tumakbo na po kami sa Margarito. Tapos ayun po, sabi ko po sa kanya, lagi tayong tumawag sa Panginoon. Sa lahat ng pagsubok na ito, lagi siyang nariyan. Kaya nga po, sabi ko po sa kanya, ay nag-aano po kami na ang kaaway po talaga galit na galit kasi malapit na nga po ang crusade natin sa Baguio. Kaya po siguro nagkaganon, pero nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil sa kagalingang pinagkaloob niyo sa Kanya. At to God be all the glory. Tayong lahat ay tumayo.